station. Nagsanga-sanga na mga akusasyon ni Santiago. Nariyang hari raw si Enrile ng smuggling empire dahil sa umano'y talamak na katiwalian sa Cagayan Economic Zone Authority kung saan kamag-anak daw ni Enrile ang CEO. Bakit tayo magbabayad? Ito pamagitan ating boys para kumita itong smuggler na ito. Aba, ang galing. Global gambling lord na siya ngayon. Hanggang sa mga umano'y kasalanan ni Enrile dahil sa papel niya bilang dating defense minister noong martial law. The man is an incorrigible liar and criminal, as brought out by the litany of his crimes against the Filipino people. Pati ang dating napaulat na problema ng mag-asawang Enrile, inungkat din ni Santiago. Christina was reported as saying, quote, in the Chicago Tribune, quote, that she no longer could tolerate his chasing after other women, including domestic helpers, cooks, and assistants. For emphasis, he's chasing after other women, including domestic helpers, cooks, and assistants. Walang pinapatawad ito. Kaya ayaw kong tumabi sa kanya, baka mamaya na HIV ako. Dawit pati ang umano'y relasyon nila ng dating chief of staff na si Gigi Reyes. Ikaw dyan magbasa ka ng Rome Statute of the International Criminal Court. Abogado ka pa man din. Bakit ka nagpapa-abogado kay Senator Panfilo Lacson? Hindi yan abogado eh. Tsaka sinabi ko na sa iyo, debate tayong dalawa. Nakita mo lang ako sa TV ngayon, gusto mo, kasunod ka naman. Bakit ganon ang gusto mo? Harap-harapan tayo para makinig ng buong taong bayan, ang rason mo at ang rason ko, at bahala sila kung anong hatol nila. Hindi na magsiraan tayong dalawa. Sinong natutuwa doon? Ikaw? Oo. Ikaw? No. Okay, I'm curious. You cannot control your temper? Ha? No, I'm really curious about... Reaction TV Base nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon, ha. Si Juan Ponce Enrile, ha. Bumanat. Mareaksyonan nga kaya natin tong matandang ito. Bago po natin pagpatuloy ang ating reaction video patungkol po kay Mr. Johnny Enrile, huwag niyo naman pong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. Ayan po ang ating silver play button. Nakikita po ninyo, nandyan po ang pangalan ng ating Pangulong Duterte na kung saan ibibigay po natin personal sa kanya yan. Ngunit gusto ko pong targetin yung gold play button. Kung nais nyo pong tulungan ako at makibahagi kayo sa mission kong ito, na maipasulat ko rin ang pangalan niya doon sa gold play button natin at ihahatid ko po yan sa Davao, no? Bago po mag-May ng 2025 election, no? Idadalhin po natin sa kanya yan. At yung gold play button na pinapangarap ko na bago po mag-May ay sa katuparan po natin yung 1 million subscribers. Kaya kung gusto mong makibahagi dito sa aking mission, ang gagawin nyo lang po ay mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. Napaka-importante po nun. Manong, kumusta ka na? Diyan ka ba? Hindi, si Juan Ponce Enrile, merong istorya yan eh. Oo, merong istorya si Juan Ponce Enrile. Ayan, papakita ko po sa inyo yung istorya ni Juan Ponce Enrile, ha? Huwag kayong magugulat. Si Juan Ponce Enrile po, ha? Bago po natin talakayin yung banat niya sa mga nagpoprotesta na tinatawag niyang nagpi-people's power. Si Juan Ponce Enrile, bago po natin simulan ang ating usapan, si Juan Ponce Enrile po ay siya po ang Justice Secretary. Ayan o, tingnan nyo. Ayan o, nakita nyo? Siya po ang Justice Secretary ni Ferdinand Marcos Sr., yung diktador. Tapos siya rin po yung Defense Minister during Marcos administration. Enrile, ayan po, kaya po nararamdaman ng iba daw, sabi ng iba, parang martial law na raw. Si Enrile pala, lawyer ni Bangag ayan o. Enrile played a key role in the planning and documentary legwork of martial law. Mantakin mo yan. Isa pala siyang key role, pasimuno sa martial law, ayan o. Ayan. And was in charge of the Philippine military during its implementation. Ayan. Maliwanag po yan. Kung tatagalugin po natin yan, siya po ay isang pangunahing mayroong papel sa pagpapatupad ng martial law. Ayan o. Pagkatapos ng pinatupad ng martial law, ayan, dahil nagkaroon na po ng diskusyon sa mga taong bayan, other role in the period include presidency of the Philippines Coconut Authority, through which he gained control of the copra industry together with Danding Coangco, and being the general
put in charge of logging in the Philippines under martial law, a period during which lumber export were so extensive that the forest cover of the Philippines shrank until only 8% remain. By the 1980s, however, rising passionalism in the Marcos administration led to reduction in Enrile's influence within the administration. Pagkatapos po noon, itong si Enrile, ayan na, nagsimula na po. Enrile and the RAM, Reform and Armed Forces Movement, organized a plot to overthrow Marcos in February 1986. But they were discovered, deciding to stage a last stance in Camp Aguinaldo. Enrile sought support from other units of the Armed Forces of the Philippines and received it from Philippine Constabulary General Fidel Ramos in nearby Camp Crame. Ayun. Okay. So, ibig sabihin, ito pong matandang Enrile, dati po siyang Justice Secretary. Ayan. Dati po siyang Justice Secretary ni Marcos Dictador. Tapos, Defense Minister din siya ni Marcos Dictador. Ayun. So, ngayon, kung nararamdaman po ninyo yung medyo may pagka-diktador na ang paligid natin, wag na po kayong magtaka. Dahil si Enrile po ay nagsalita na. Ito po sabi po ni Enrile dito. Alright. Nagsalita na po si Manong. Si Manong Enrile buhay pa to no? Ito. At maya-maya maririnig po natin si Miriam Defensor Santiago kung ano pong sasabihin niya dito sa matandang ito. Manong, re-reactionan ko lang yung sinabi mo patungkol kay Madam Inday Sara at saka sa mga supporters niya. Siguro naman kung nagsalita ka patungkol kay Madam Inday Sara at saka sa mga supporters niya, pwede rin kami magsalita tungkol sa'yo, okay? Walang basagan ng trip Manong. Tapos hintayin mo rin si Madam Miriam Defensor Santiago sa kanyang mga sinabi patungkol sa iyo, no? Kasi kailangan ang malayang pamamahayag at malayang pagkukomentaryo sa mga bagay-bagay sa paligid natin ay may exercise natin. Okay, wait lang po. Enrile. Alright. Enrile. Juan Ponce. Isa-search ko lang po Juan Ponce Enrile. Matindi-tindong na to no? Mantakin mo. Sa ibang salita, parang anong tawag doon? Sa ibang pananalita, ang tingin ng iba, parang tinraidor niya itong si Marcos sa diktador, no? Ayan, no? Oh. Ito, basahin po natin, Basahin natin yung mga ulat ni Manong Enrile na kung saan meron daw siyang tinatawag na komentaryo patungkol dito sa nangyayaring basagan ng trip ni Bangag. Ayan. My advice to the advocates of revolution or people power is to go ahead and to a shop and buy your revolutionary or people power kit and start the game you like. If you really can do it, revolution or people power is no bluffing matter. It is a ultima ratio where there is no point of return. It is a zero-sum game. Either you win or you lose. Yun. No amount of suspicion, criticism, accusation. Marami po siyang pinakawalang mangang na salita. Ayan. At sinabi rin niya dito, magiging professional lamang siya dahil gagawin lang niya na ipagtatanggol niya ang kanyang kliyente na si Bangag. Malupit din tong si Manong Enrile. Manong Enrile, kung papulburon test mo kaya yung kliyente mo. Diba? Bago po natin ituloy si Manong Enrile, pakinggan muna natin si the late, the Iron Fist, the Iron Woman of Asia, Miriam Defensor Santiago. Okay? Pwede ko pong tawagin na wag senador, President Miriam Defensor Santiago. Di ba? Para sa akin President yan Nanalo yan
Nadali. Ito. Kabilang birada ang pinakawalan ni Senador Miriam Defensor Santiago laban kay Senador Juan Ponce Enrile sa kanyang privilege speech kahapon. Tila kanya-kanya na ngang labasan ng baho ang mga opisyal at ayon sa eksperto, sinasalamin nito ang kakulangan ng transparency at accountability sa mga matataas na opisyal ng bayan. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. He eats his own words for breakfast. My attacker is the icon of shameless lying. The Prince of Darkness, maybe he's suffering from age-appropriate dementia again. Gaya ng kanyang pangako, harap-harapang tinabla ni Senadora Miriam Defensor Santiago mga naunang birada sa kanya ni Senador Juan Ponce Enrile noong November 27. Mula sa pag-iit na mastermind ng pork barrel scam si Enrile na nauna ng itinanggi ng huli. This is an outright lie, and this is just another of those baseless fabrication against me from your depraved mind. I really could have requested for additional hearing where he could be personally present and interpolate Janet Napoles, who appears to be his BFF, his best friend forever. But he chooses to keep away and to keep silent because he's immobilized by fear and humiliation. Nagsanga-sanga na mga akusasyon ni Santiago. Nariyang hari raw si Enrile ng smuggling empire dahil sa umano'y talamak na katiwalian sa Cagayan Economic Zone Authority kung saan kamag-anak daw ni Enrile ang CEO. Bakit tayo magbabayad? Ito pamagitan ating voice para kumita itong smuggler na ito. Aba, ang galing. Global gambling lord na siya ngayon. Hanggang sa mga umano'y kasalanan ni Enrile dahil sa papel niya bilang dating defense minister noong martial law. The man is an incorrigible liar and criminal, as brought out by the litany of his crimes against the Filipino people. Pati ang dating napaulat na problema ng mag-asawang Enrile, inungkat din ni Santiago. Christina was reported as saying, quote, in the Chicago Tribune, quote, that she no longer could tolerate his chasing after other women, including domestic helpers, cooks, and assistants. For emphasis, he's chasing after other women, including domestic helpers, cooks, and assistants. Walang pinapatawad ito. Kaya ayaw kong tumabi sa kanya, baka mamaya na HIV ako. Dawit pati ang umano'y relasyon nila ng dating chief of staff na si Gigi Reyes. Nag-birthday party para sa kirida niya, to which he was able to drag President Aquino. And this libertine pontificates about morality? Psychopathic, hypersexualized, social, serial womanizer. Idinawit na rin ni Santiago si dating Senador Ping Lacson na tinawag niyang attack dog ni Enrile. Nagtago yan eh. At many believe that Enrile provided safe haven in Cagayan to Lacson. Habang naglilitanya si Santiago, si Enrile hindi nagpasinda at naglaro lang ng bejeweled sa kanyang tablet. Bagong talumpati, sinabi niyang hindi nasasagutin sa plenaryo akusasyon ni Santiago, pero di rin siya nakatiis. Sinagot niya ang pagdawit sa kanyang dating chief of staff. Personal attacks, personal assaults against innocent people without any proof or iota of evidence. At ang akusasyon kaugnay sa martial law. Matagal na yung martial law. Naka-ukit yun sa kasaysayan. Kahit matagal na yung martial law, Manong, kung ikaw ay kasama ka dun sa mga nagpa-propagate at nagbalangkas ng martial law na marami ang naabuso, kahit gaano pa katagal yan, hindi pwedeng kalimutan ng taong bayan. Naitatak na nga sa kasaysayan na isa kang promotor sa martial law, di ba? O ikaw yung defense minister ni Marcos diktador, di ba? Kaya sinasabi natin dito mga kareaksyon, katulad nito si Barbers, sinisindak niya yung mga vloggers na pupuna sa kanila. Kung ayaw mo mapuna, Barbers, di mag-resign ka. Punta-punta kayo ng public figure, public office. Ayaw niyong mapuna kayo ng mga tao sa mga ginagawa niyong katarantaduhan? Wala kayong ginagawang katarantaduhan? Di wow. Alright, diretso natin. Yan natin, di ba? Lahat ng sinabi ko doon sa speech ko ay pinatunayan niya. Pero ano po, sir? Particular doon alin, sir? Lalo na yung kanyang state of mentality. Si Lacson naman binaliwala lang ang mga patutsada ni Santiago dahil tutok daw siya sa bagong tungkulin bilang rehabilitation czar.
Ang ilang kapwa senador nalulungkot sa bangayan ni Enrile at Santiago. Nasasayang ang oras ng Senate. I really feel we're wasting time. But at the same time, we're providing entertainment. I'll contact my father and siguro both of us will mediate. Sana before Christmas magkaayos na. Kung tutuusin, hindi iligal kundi bahagi ng malayang demokrasya ang pagtatanggol sa sarili sa akusasyon ng iba. At karapatan naman ng mga senador ang magpahayag ng kahit ano sa kanilang privilege speech. Pero kalabisan na nga ba ang sagutan ng dalawang senador? Ayon kay Professor Bobby Tuan. Di ba? Doon hindi siya papalag kay Miriam Defensor. Imantakin mo pati mga katulong. Pati mga katulong di umano, cook sa kanyang kamanyakan, ganun ba? Yun ang sinasabi ni ni Miriam Defensor So ito rin si Manong na to, si Manong Enrile. Kumbaga, nagpahayag siya, nagpakawala siya ng mga salita patungkol dito nga sa sinasabi nilang People's Power. Siyempre, kailangan narapin natin siya. At medyo kalabitin natin ng konti, sir. Sir, nakakalimot ka na yata, sir, Sa bagay, nung panahon ng tatay niya, yon yung kliyente mo, si Bangag. Nung panahon ng tatay niya, di ba, sip-sip ka sa kanya? Ikaw yung defense minister, tsaka tinatawag nilang ano ba yung katungkulan mo dito? Defense minister, tsaka Justice Secretary, mantakin mo yan, Justice Secretary ka, tsaka Defense Minister sa panahon ni Marcos Diktador. Ngayon, ikaw pa ay isang key player, key role sa pagpapatupad ng martial law. Okay, sir? Remind lang namin sa iyo, Tapos, kung nararamdaman mo nang bumabagsak na ang kanyang ratings o ang sigaw ng taong bayan ay paalisin na siya kasi halatang halata na ang kapandarambong at kawalang yan sa gobyerno at ikaw rin pala, sir, Teka lang, kailangan maano natin to. At ikaw rin pala, sir, ay naging other role, included Presidency of Philippine Coconut Authority, Tapos yung tinatawag nilang logging. Halos 8% na lang daw ang natirang kabundukan sa Pilipinas bago kayo tumigil. Sa kadahilanan ng mga tinatawag na komunista, factionalism, ay nahinto. Nahinto yata yung mga pagpuputol ng punong kahoy dahil nag-stay na sa mga kabundukan yung mga komunista, Yung mga hindi pa sila terorista. So ngayon daw talagang inano na sila ng mga teroristang NPA. So dito rin, sir, mantakin mo yan, sir, Is ng panahong mag-alsa ka, nagigipit ka, buti na lang sinakluluhan ka ni Fidel, ni Tabaco, Yung wala na, namayapa na yun, Di ba? Ayan, Deciding to stage a last stance in Camp Aguinaldo, Enrile sought support from other units of the Armed Forces of the Philippines and received it from Philippine Constabulary General Fidel Ramos and nearby Camp Carame, who joined Enrile in withdrawing support for Marcos in February 1986. So, yun, di ba? Kasi nakikita na po nila, nakikita na ni Enrile na bumabagsak na po yung popularity ni Marcos Sr., yung diktador. So, ang ginawa po ni Manong Enrile, yun, tinraidor ba? Di naman, Di naman ang pagtatraidor ang tawag doon. Nagising si Manong Enrile. Mantakin mo yan, Manong Enrile, mantakin mo pati yung mga katulong, pati cook, pati labandera, ganun. Tapos si Gigi Reyes ba yun? Yung chief of staff? Kirida Murawi, Kirida, ganun. Ikaw naman, sir, sana hindi ka na nagsalita kasi kung wala kang bahid na kasalanan, yung pagtatraidor sa bayan, kung wala kang bahid na ganun, pwede kang magsalita. Kung may kasalanan ka rin naman na pandarambong o merong usok, pag may usok, may sunog, di ba? Dito nagre-react lang naman tayo, Manong. Alam ko, may edad ka na, centenarian ka na yata, ayaw mo talagang tumigil, gano'n? Hindi, may edad na po itong si Manong Juan Ponce Enrile. Pero bakit ka pa nangingialam? Sa bagay, kliyente mo si Bangag, gano'n? Buti na lang, wala na si Miriam Defensor. Baka kung nandiyan si Miriam Defensor, nadali ka na naman, sir.
Ayaw nga niya daw dumikit sa'yo, baka magka-HIV siya, ganun. Mantagin niyo yan mga ka-reaction ha. Itong si Manong Enrile, minamaliit niya yung mga nagwewelga dyan sa dapat daw, ang gawin daw natin, ganito ha. Binigyan tayo ng advice. Ang sabi ni Manong Enrile, ayan now, okay, minamaliit niya, now, the hit and no, ito. Sabi niya dito, ayan. My advice to the advocate of revolution or people power is to go ahead to a shop and to buy your revolutionary or people power kit and start the game you like. If you really can do it, revolution or people power is no bluffing matter. It is an ultima ratio where there is no point of return. Okay? It is a zero-sum game. Either you win or you lose. That's it. Okay? Minamalit niya talaga yung taong bayan. Sir, minamalit mo yata yung taong bayan, sir. Buti na lang ang mga Duterte, hindi sila katulad mo. Hindi, totoo naman. Ang mga Duterte, loyal. Loyal sila sa kanilang kinatatayuan. Hindi sila pa ganon-ganon. Maya-maya, sinasamba mo si Marcos diktador. Maya-maya, kinakalaban mo na. Di ba? Ngayon, ang pangangamba ngayon ng taong bayan, o baka, hindi ba nangangamba yung mga Marcoses ngayon? Hindi ba nangangamba? Baka pag bumaba ang popularidad ni Marcos Jr., pag nakita na ni Juan Ponce Enrile na talagang marami ng tao sa EDSA, yung mga tao magsimula sa North Luzon Expressway, South Luzon Expressway, puno na yung tao, sinara na yung South Luzon tsaka North Luzon na mga, wala lang, basta't na napuno yung mga tao, tumigil na sila sa gitna ng kalsada, basta't tumigil lang sila, wala na, sinara na nila yung North Luzon, South Luzon, basta't tumigil, sinara, wala nang gumalaw sa mga sasakyan. Lahat, nationwide, tumigil. Tumigil ang mga sasakyan. Ano ba naman yung 3 araw silang tumigil, di ba? Wala namang mamamatay sa kanila. So lahat ng tao sa buong Pilipinas, basta tumigil na. Wala nang nagtrabaho, wala na. Total, 3 araw lang naman yun, wala namang mamamatay sa gutom di ba? Maya-maya, itong si Juan Ponce Enrile ngayon, kasama na nila. Nandun na siya sa EDSA, kahawak-hawak na niya yung mga general. Si Capdado, yung mga retired general. Kahawak-hawak na niya ng kamay. Pababagsakin na ang rehimeng Marcos na naman. Ginawa na yan ni Enrile. Di ba? Ito namang mga Marcoses, hindi pa sila nadala. Talagang sa bagay, bobo naman bobong Marcos. Kinuha pa niyang tinatawag na legal counsel. Mantakin mo yan, yung nag-traitor sa tatay mo, kukunin mo legal counsel. Sa bagay, bobong na Diba? So, itong si Manong Enrile, ayan, nangingialam. Pinapasok na naman ang usapan na may usapan. Maya-maya, Manong baka kasama ka namin sa EDSA. Ayan we are a democracy. We just had recently elected a president and a vice under our constitution. Now it seems some people want a regime change. What do we really want? A Leninism? Hindi. Ayaw namin ng bangag. Ayan sabi niya, what do we really want? Okay? A Leninism, a Maoism, a Fascism, a Banana Republic, what? If we want to test our popular strength, why don't we wait for the coming midterm election next year? If we want to a regime change, why don't we wait for the national election in 2026? Sir, 2028, hindi 2026. Wala, nakakalimot na Or we, that impatient that we want to have the political power now? Do we want to stable, a peaceful and society? Or do we want an anarchic social condition? What? Let us be more clear about what we want. Let us bring it out into the open and debate it and let the whole society decide. Let us be very careful about the matter. So much is involved, so many people are going to get hurt. The whole nation is at stake. Di ba? Natatakot na Sir, nagsisimula pa lang. Huwag kang mag-alala, sir. Nagsisimula pa lang. Alam niyo yan, hindi overnight yan.
Kapag dumating ang oras, hypothetical lang to ha, I'm not inciting anything. I'm not inciting anything. I'm not inciting sedition. I'm not inciting anything. Napuno ang lahat ng Pilipino. Napuno. Pagod na sila. Sawa na sila sa bangag. Sabi niya, gusto niyo ba ng pasisim? Gusto niyo, hindi sir. Hindi mo nakukuha ang gusto ng taong bayan. Ang gusto ng taong bayan, matinong presidente. Ha? Nakita mo sir, huwag kang magbulag-bulagan ha. Nakita mo ba yung kanyang powder dito sa ilong? Nung isang may okasyon, hindi mo nakita yon. Pulbos lang yon, yung powder sa mukha, gano'n, okay. Sa ilong pa talaga natira, sa ilong ha. Kung hindi lang siya binigyan ng handkerchief o panyo, ay hindi pa niya tatanggalin. Kasi hindi mo nga alam ang nangyayari sa paligid mo pag bangag ka. Pag nakita na ni Juan Ponce Enrile, si Manong Enrile, pag nakita na niya ang buong Pilipinas, Manong, pag nakita na niya magsimulang Mindanao hanggang Batanes, tumigil na ang mundo ng Pilipino. Sawa na. Lumabas na ang mga teacher sa mga school. Wala na, ayaw na nila, sawa na sila. Talagang pagod na sila. Wala nga, hindi nga sila makarating dyan sa EDSA, wala silang pamasahe. Basta tumigil lang. Yung cook, binato niya yung kanyang sandok. Yung bantay yung barangay tanod, wala na, tumigil na lang sila, nag-statwa lahat ng Pilipino. O di ba? Tapos sama-sama sila naglakad. Naglalakad lang sila. Sige, dire-diretso lang ang paglalakad nila. Kung saan sila makarating, sa Malacanang o saan. Pag dumating ang araw na yon, si Manong Enrile, pag dumating ang oras na yon, Manong, ayaw ka naming makitang kasama nila, ha? Hindi ka na welcome sa People Power, Manong. Pag nakita niyo si Manong sa People Power, pag talaga napuno na sa loob ng mga taong bayan, pag talagang wala na, sagad na, inimpeach na si Sara Duterte, patuloy na binarubal yung pamilya Duterte, nagalsa yung Mindanao, nagalsa yung Visayas, nagalsa yung Luzon, lahat ng supporter nila, binitawan nila ang kanilang ginagawa, nagmarcha sila papuntang Malacanang. Sir, ayaw ka naming makita doon. Kahit naka-wheelchair, sir, ayaw ka naming makita. Diba? Ganun lang yun. Kasi sir, bakit ayaw ka namin makita doon? Matanda ka na. Hindi ka na pwede sa mga ganun. Doon ka na lang sa bahay mo, mag-relax ka na lang. Diba? Tama na yun. Wala naman tayong dadalhin sa kayamanan natin sa mundong ibabaw. Kahit nakawin mo pa, o nakawin nyo pa, o nakawin pa natin lahat ang kayamanan ng Pilipinas, alam nyo sino maghihirap? Yung susunod na henerasyon, yung mga anak, apo, kaapu-apuan natin, nakalubog sa utang. At kayo namang pamilya ninyo, halimbawa pamilya ni Procopio, dahil nagnakaw, namatay na si Procopio, nag-i-enjoy pa rin ang pamilya niya. Anong say-say nun, sir? Di ba? Ilan lang pamilya ang natutuwa, ang buong bayan ay nagsasuffer. Alam mo yun, sir, hindi ka bulag, hindi, sa bagay. Hindi ko na alam kung alam mo pa. Ayan, nakasulat dito, 2026. Hindi, sir, 2026 ang eleksyon. Sir, 2028. Alata sa mga pronouncement o sa mga pagsasalita ni Juan Ponce Enrile ay nakakaramdam na siya. Iyawan nila. Inday Sara Duterte. Bagong presidente, Inday Sara Duterte. Yun, naririnig niya yun. O kinakabahan ngayon. Ngayon, itong si Barbers, pumunta siya, nagsumbong kay Santiago. Imbestigan mo yung mga nagsasalita laban sa Quadcom. Yung mga naninira sa Quadcom. Barbers, wala na kami sisirain sa Quadcom. Umupo ka nga. Nagsisimba ka ba? Katoliko ka ba? Okay. Umupo ka. Straight body kang gayon. Pag meron kayong hearing, tumingin ka sa kaliwa. Sabi mo, peace be with you. Tumingin ka sa kanan, sabi mo, peace be with you. Tingnan mo kung sino yung mga kasama mo doon. Yung mga kasama mo doon may mga dignidad tsaka integridad. Si Barbers naman, nagjojoke ka yata no? Nagjojoke ka. Papaimbestigahan mo dahil pinupulaan. Alimbawa, sinabi nila, mali ang ginagawa niyo. Hindi mali. Patunayan ninyo. Hindi masama yun. Nandito kami, taong bayan, binigyan namin kayo ng trabaho, binigyan namin kayo ng sahod.
At pati kurakot, sige, bahala na kayo. Pero wag niyo naman tanggalin ang karapatan naming punayin kayo. Di ba? Ganun lang yun. Oh,